Hello? Hello po, good morning. Hi, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Anong pangalan? Jai po. Ano po? Ah, screen name po is Jai. Jai, akala ko Guy. Jai. Hindi po. Jai. How do you spell Jai? Jai po. Parang si Jai Asuncion, parang ganon. Opo. Kahawig ka ba ni Jai? Hindi po. At least honest ka. At least kapangalan mo, di ba? Opo. Ilang taon na si Jai? 28 po. 28. And you are calling from what part of the world? Pasay. Pasay. Sa Pasay ka. Alright. Sige. Opo. Pasay. Anong ginagawa ni Jai sa buhay? Ano po, bali working po ako. Tapos, ano din po ako. May isang anak. Anong Yun work po. mo? Anong work mo? Medical dealer po. Uy, maraming pera yan ha. Hindi naman. Baka may, Magulong po ako. baka may extra ka naman dyan. Gagulong po ako, Papa Jack. Ay, nabagay. Sige. Si Jai ay 28 from Pasay. Saan sa Pasay? Lapit ko sa Pasay. Ano po, malapit po sa Terminal 3. Di pag di lagi may eroplanong dumadaan. Meron po. Na-try mo na ba pag wala kang magawa, pagdaan ng plane, kumaway ka, ganon? Di ba nung bata tayo, ginagawa natin yan, di ba? Totoo po. Ikaw, na-try mo na yung kumaway ka, hello, ganon, kahit di naman makikita. Na-try ko po kasi sabi po nung nanay ko, flight na po nung lola ko. Sabi niya, pag may dumaan na aeroplano ng ganitong oras, kumaway ka. Di ba? Ang linaw ng mata ng lola mo, anong nanay mo, nakita niya yung lola mo, ha? Oo. Yung kakaway ka, no? Nung bata ako, ginagawa naman sa province, kinakaway ang aeroplano. Naniniwala talaga ako na na nakikita ko naman sa airplane. Parang ganon, yung dating ko. Yung dating sa akin. Hindi pala totoo yun. Anyways, may asawa na ba si Jai? Meron po. Ilan na ang anak? Isa lang po. Isa lang. Matagal ka na may asawa, Jai? 2 years pa lang 2 po. years pa lang. Okay. Sige. Ilan taon na yung anak mo? Magtuto po. Magtutu. So parang nag-asawa ka na, nagbuntis ka, parang ganon. Apo. Sige. Okay. Ba't tayo magkausap, Jai? Gusto ko lang po kasi magtanong, bale, manghingi rin ba ng advice kasi I'm choosing between being a full-time mom saka working. Hindi po ako makapag-decide kasi kakabukod lang din po namin. Tapos, syempre, maliit pa yung anak. Parang gusto ko siyang tutukan o ako yung sa kanya, yung parang ano tawag dito? Ako magtuturo sa kanya, tapos yung mga first words niya, yung mga gagawin niya ng mga una niyang kikilusin, matututunan niya. Parang ganun. Ang kaso nga lang, wala po kasi akong kasama sa bahay. Malayo na sa kanya parents ko kasi lumaki ako nang kasama ko yung parents ko. Asan yung asawa mo? Nasanay akong ganun. Working po kasi siya. Pero Saan? umuwi naman po siya na bahay. Okay. Sa government po kasi siya nag-work. Mayor siya, mayor. Hindi. Hindi po. Bale, ayun po. Aalis po kasi siya ng mga 7:30, tapos uwi din siya ng mga 7, parang 12 hours, ganun po. Pero minsan maaga. Kaso nga lang, ayun, ako lang mag-isa. Tapos ang work ko is, gabi. Actually, working po ako ngayon. Tapos ang out ko ay
7:30 ng umaga. So nag-break na lang ako na maaga para ayun, makahingi po ng advice sa inyo. Kasi gabi-gabi ako nakikinig. So kasalanan ko pala 'to, wala ka na pala no? Kasi anak Hindi. no, kailangan ko pa mag-sorry sa'yo. Hindi Di naman ba? po. Sinasabi ko Hindi, nakakatawa lang po kasi ako po yung naging first caller. Nagulat nga po ako. Sabi ko, hala, si PPJ, nag-message agad. So, ayun. And, yun po. Kasi parang feeling ko, actually nung mga nakaraang buwan, parang nagkaroon ako ng, kasi di ba po bilang isang nanay, meron parang postpartum pa. Parang ganon sa part na yun. So, actually, kaya bago ako sa work na yun, kasi nag-resign ako before sa work ko na 4 years na ako doon. Tapos parang 4 years din akong nag-work from home doon. So, nung pinabalik ako ng ata yun, parang February. Excuse po. So, malaking adjustment sa akin kasi noong February kasama pa namin yung parents ko. So, pwede pa bantayan yung baby ko pag nag-on-site kasi shifting yun eh. So, ayun. Parang nag-adjust ako kasi matagal akong nasa bahay. Tapos, yung mga kasama ko sa work, parang kababalik ko lang parang nagparinig na sila sa akin. Alam kong ako yun kasi narinig ko na rin na ang tawag nito na ay si ganito, si Jai, ganito, ganyan, masyadong palatanong, ganito, ganyan. Kasi alam ko po kasi sa sarili ko na na parang naglimot-limot ako gawa ng yung effect sa akin ng panganganak. Di ba po may mga ganun? Yung effect sa panganganak naglilimot-limot. Tapos CS pa po kasi ako. So parang... O sabi nga nila, kasi nung nanganak ako, nakalimot-limot din ako Tapos yung mga utang, yung mga nakalimutan ko Hindi ko na nga naalala ulit Oo. Wala lang. Sumali lang ako sa kwento para may spice naman. O tapos? Ayun po. So ito na, dun sa past work ko, parang okay na ako nawala, medyo hindi na nakakaroon ng yung effect ng postpartum sa akin. So pagbalik ko ng on-site, parang ang dami kong naririnig kasi hindi ako sanay na, syempre, 4 taon na akong nasa bahay lang. Ang kasama ko, magulang ko, asawa ko, anak ko, kapatid ko. Pagbalik ko ng site, ang dami kong narinig na tungkol sa akin na ganito, ganyan. Tapos yung TL ko, parang minsan moody siya. Hindi mo maintindihan yung mood niya. So, nanibago rin ako kasi papalit-palit na kami ng TL, nakatatlong palit na. So, adjustment na naman yun sa amin, sa team. So, BPO po kasi ako and may isang girl na actually kilala na siya sa prod. Isang girl na ang bibig walang preno. Tapos lahat na lang ng parang pinaparinggan niya doon, parang ganun. So, one time, pagbalik ko sa site, ang sabi, may pinarinig siya. Alam kong ako po yun kasi marami nagsusumbong sa akin. Sabi niya sa akin, sabi niya dun hindi niya direkta po kasing sinabi sa akin. So parang ito yung sinabi niya ito yung nag-trigger sa, bumalik na naman yung postpartum ko. Okay na po, naka-recover na ako. Doon nag-start na parang nagkaroon ako ng overthinking, tapos parang nagkaroon ako ng anxiety. So medyo gumulo yung utak ko. Syempre, kababalik ko lang, tapos ibang tao na yung mga nakakasama ko. So parang dun siya nag-trigger. So ayun, ngayon nag-decide ako na kung magre-resign ba ako dun sa past work ko. Then I tried. Tinry ko naman, ilang beses akong nag-attempt na kumausap ng friend. Tapos sabi ko, si Papa Jack kaya try ko i-message. Kaso ayun, matagal na rin po ako nag-message pero ngayon nga lang po. Kaya actually masaya ako kasi nagkaroon ako ng opportunity. Yung taong so, yun, walang preno ang bibig? Apo. Parang ikaw? Sorry po kasi ngayon lang po ako nakapagkwento ng ganito sa Ay, inyo, sorry. syempre, first time. Okay lang po. Okay lang, ito naman. Inibiro ko lang. Ayun po.
syempre kasi kayo, naririnig ko na kayo palagi, Papa Jack, eh. Kasi Mm. every midnight, yun nga po, pag nasa shift ako, tsaka nung work from home ako, palagi ko kayong pinapakinggan. Sabi ko, ang galing naman mag-advise ni Papa Jack. Sabi ko, parang straight to the point, tsaka direct siya magsabi. Baka makatulong sa akin. So, ayun nga po. Naku, hindi ka sure, ha? Yun ang Oo. nangyari. Huwag kang papakasiguro, ha? Okay, Mm. okay lang naman po. Mm. Tapos, ayun. Mm. Tuloy na po ba? Okay lang po ba? Ano na? Okay na po, Papa Jack. Tuloy ko na po. Sige, tuloy mo lang. Kahit anong gusto mong topic. Ang dami mo naging topic eh. Oo. Nag-umpisa tayo sa mister mo ay government employee, gusto mo magtrabaho, 'di ba nag-overthink ka kasi pinaparinggan ka ng katrabaho. Ang dami mo ng topic ha. Mamaya pag-usapan natin yung magkano yung presyo ng per barrel ng oil ha. Game. Sige po, tuloy ko na po. Ayun lang po kasi so nung nag-decide na ako mag-resign, sabi ko, sige i-risk ko na kung magiging full-time mom na ako sa anak ko. So ayun po. Ayun lang po kasi talaga, Papa Jack, yung gusto kong marinig sa inyo kung ano po yung maia-advise niyo sa akin, kung magpo-full-time mom po ba ako or magwo-work na lang po ba ako. Itutuloy ko po yung work ko ngayon kasi actually medyo mahirap yung adjustment po kasi sa akin ngayon kasi yung body clock ko po kasi hindi siya sanay ng ng graveyard na shift. So ayun po yung gusto ko kasi katulad po nito, ang shift ko ganun nga po, ang out ko 7:30 ng umaga. Yung baby ko nagigising na, tapos yung asawa ko aalis na. Tapos yun, parang yung katawan ko, hindi ko alam kung kakayanin pa ba. Kasi ako lang ang kumikilos mag-isa. Yung ako gagawa ng household chores, tapos Yung anak mo, di ba 2 taong gulang na yung anak mo, di ba? Opo, magdadalawa na po. Oh, siya na paglabahin mo, kaya na niya yan. Sorry. Siya na, paglilis na, ikaw na maglinis ng bahay, siya na maglaba. Pagtulungan yung dalawa. Kaya na yan. Hindi, pinapatawa lang ito. Tapos, kami naman nag-agree, magunggong. Tapos, game. And ayun po, so parang kasi naisip ko, kung yun nga po, kakayan ba ng katawan ko. Tapos, yung mga gawain, kasi bago lang po ito sa akin dahil lumaki ako nakasama yung parents ko na may gumagabay po ba, parang ganun. So, ayun, naisip ko, Papa Jack, kasi kung ano ba to, ituloy ko ba yung work ko o mag-alaga na lang po. Kasi kung ano naman po, inisip ko naman yung, syempre sa crisis ngayon, sa panahon ngayon, di ba, tumataas ang bill, presyo ng inflation, yung mga ganun. Presyo ng inflation? Parang ngayon ko lang narinig. Presyo ng inflation. Nagkakaroon ng inflation. Sorry naman. Sorry. Nagkakaroon ng inflation sa Pilipinas. So, ayun. Gusto ko lang din kasing makatulong sa asawa ko kasi parang, syempre, hindi lang naman sa ating mga babae, yung... Kayo lang, huwag mo isama ha. Baka malaman nila babae nga din ako. Ay, sorry. Sige lang, kaya natin to ha. Yan po. Sa amin mga babae kasi parang ang thinking ko po kasi parang kailangan na magtulungan kayo na pareho kayong merong income, pareho kayong may pumapasok na pera para sakto yung expenses. So ayun po naisip ko, kumbaga parang bago ko mag-apply po kasi dito sa work kong to ngayon, na parang yun nga po, nabanggit ko nga po sa inyo kanina na nagkaroon ako ng parang stress ako, na anxiety ako, pero hindi ko nasasabi sa magulang ko kasi nahihiya po akong mag-open sa kanila. Okay. Ayun, yung ganun po yung case, kaya sabi ko, try ko po kaya dito kay Papa Jack, kung
kung anong pwede niyang masabing ano sa akin. Sabi mo, Yun lang po, gusto ko lang po sabi mo, makarinig ng advice. sabi mo sa sarili mo yan, try ko kaya Papa Jack, sabi mo sa sarili mo. Ako. Anong sabi ng sarili mo? Anong sabi niya? Nagsalta ba yung sarili mo? Hindi. Kasi minimuestro mo pa yung pagkakasabi mo di ba? Try ko kaya Papa Jack. Bumulong ka ng gano'n, di ba? Anong sabi ng sarili mo? Anong sabi niya? Sige, try mo. Gumanon ba? Hindi na parang kumbaga sa tagal kong nanonood sa inyo. Parang yun na nga po. Parang sige, try mo parang ganun, try mo. Ang sabi, sino may sabi niyan? Sino may sabi niyan? Sino? Si? Parang ako po. Yes. Sabi ng sarili mo. Ha? Opo. Parang may pinush ko na po. Sinay-Chris ko na po mag-call. Ay, opo, yun na po. Ano sabi mo sa sarili mo? Sige. Sabi, bakit kailangan mo ng payo kung nag-usap na pala kayong dalawa ng sarili mo? Pwede naman kayo magbiruan lang yan. Hindi po kasi gusto ko makarinig. Gusto ko pong makarinig ng advice sa isang magaling tagapayo katulad niyo. Hindi ka sure ha? Minsan hindi rin ako sure eh. Parang ngayong gabi gulong-gulo na nga ako eh. Sige. Yun lang po. Baka po pwedeng makahingi po sa inyo or makarinig po sa inyo ng advice kung what should I choose po ba? In English? Teka in English pa ako. Ano yun? What? What? Ano yun? What? Huwag mo akong ini-English kasi... sige, Tagalog yun na lang natin pipigay. Sa Pilipinas naman tayo. Ay, ano po bang pipiliin ko? Yung maging full-time mom o mag-working mom o yun nga po, ganun. Ako ba magsasalita na ako o paano? Go na Papa Jack. Go na po. Thank you naman ha. Maraming salamat ha. Well, unang-una sa lahat, gusto kong malaman, you said may post, partum, parang gano'n, no? Sino may sabi sa inyo yan? Ikaw? Sa din po, yung kumakausap din po ako ng mga friends ko na nagka-baby din sila. Tapos nagkwento rin po ako, sabi nila sa akin. So halimbawa, let's follow your logic. Kung halimbawa may lagnat ako, tapos kinausap kita, at sinabi ko sa iyo na, alam mo mainit ka, may lagnat ka rin. So may lagnat ka rin dapat no, kasi may lagnat din ako, ganun. Ina-apply ko na sa iyo yung sakit ko, parang ganun na. Hindi naman po. Sana uso lang sa lugar niyo yan, ganun. Pare, meron ka bang postpartum? Ako din, meron ganun. Parang ganun yung dating. Tama ba? Hindi naman, Papa Jack. Paano? Sino nagsabi sa'yo? May times lang. May times lang kasi... Hindi kasi ako, alam mo, ganito, Jai. Okay, ako, advocate ako ng if we have a medical condition or kumbaga, let's have it checked, no? Pero hindi po pwede na ikiniklaim natin without sufficient basis because we'll start acting as if we have. Dangerous yan. Kung sa'yo lang galing yan, may postpartum ako. Nag-gets mo yung point ko. So ikaw, you started acting as if may postpartum ka. May katrabaho ka, nagpaparinig, walang preno yung bibig. Sabi mo, ikaw di, wala ang preno yung bibig mo eh. Pareho lang naman kayo eh. Diba? Kasi mahirap yan yung naniniwala ka. Kasi may kaibigan ako ganyan, naniniwala may pakpak kahit wala, tumalo ng second floor, yun. Buhay naman, pero kasi diba, wala nagsabi sa kanya, wala kang pakpak! Ganon. Diba? Mahirap yung mag-self-diagnose tayo. Because you start acting, no? It becomes the basis of how you're going to react. Unless sinabi sa'yo ng medical professional, you're suffering. Kung wala naman,
Huwag mo i-claim kasi doon ka nang gagaling eh. Kaya mo ito na pagdadaanan kasi half of what half of your reasoning kasi feeling mo meron kang yung postpartum. Opo. Parang prevalent naman 'yan pag nanganak ka naman talaga, 'di ba? Kasi yan yung Mm. yan yung may tawag sila doon eh. Yan yung ano nga yun? Pre-existing condition para magkaroon ka. Pero huwag mo i-claim kung wala naman nagsabi sa'yo kasi parang hindi maganda. Ha? Madami nang gumawa niyan eh. Depressed kasi ako. Eh. Ano ba? Pwede bang malungkot lang tayo? Tao naman tayo, nalulungkot tayo. Ha? Hindi ibig sabihin na nadidepress ka. Magkaiba yun eh. Na huwag tayo mag-self-diagnose. No? That's one. No? Because it magnifies a lot that we don't need in life. Tingnan mo yan. No? May kasundo kang may hindi ka kasundong tawag nito, may hindi ka kasundong katrabaho. Tama? Opo. Oo. Pero wala ka naman sinabi sa akin na talagang proven na ikaw yung pinaparinggan. Iniisip, kiniklaim mo lang yun. Diba? Sa'yo lang galing yun eh. At saka kung sakali pinaparinggan ka nila, bakit ano ngayon? Ano po kung pinaparinggan ka nila, trabaho ng pinunta mo dun eh. Ba't chismis ba pinunta mo dun? Hindi po. Ha? Trabaho po. O pala eh. So, Trabaho po. bakit factor yung ugali ng mga katrabaho mo sa pagde-decide mo when it comes to economic questions? Kasi economic question yun eh. Whether to leave your work or not to leave your work is an economic question. It is not an emotional question. It is an economic question. Nagkakaintindihan tayo? Yes po. Okay, now, let's go to your main question. Papa Jackson, do I leave the work or do I continue working? Actually, yung part na yan ate, that's answerable, diba, by trying to weigh yung factors na meron ka ngayon, yung conditions na meron ka ngayon. Ano bang prevailing factor? Kasi ang tanong diyan, kung mag-work ka, kaya mo ba? Kaya ba ng katawan mo? Kasi kung kaya ng katawan mo, kung kaya mo sabihin sa akin na, Papa Jackson, kaya ng katawan ko. Di ba trabaho ka? Kaya ng katawan mo. Because the reality is, you are going to make some sacrifices pag nanay ka na at may asawa ka na. Yun ang katotohanan. Yun ang katotohanan dyan. Pwede naman kayo mag-usap mag-asawa. Magtatrabaho ako ha. Habang tulog yung baby, magtatrabaho ako. Pero ikaw, asawa ko, hindi na kita maaasikaso kasi aasikasuhin ko na yung sarili tsaka kayong baby. Pwede niyo pag-usapan mag-asawa yan. By all means, kung kaya ng katawan mo, kasi ikaw naman nagsabi, di ba, it would really help the family's finances if you can continue working. Kasi maganda ang sweldo ng medical biller, tama? Opo. Oo, di ba? Kung kaya ng katawan mo, then do so. Di ba? Kung kaya naman din mag-hire ng nanny. Kasi kanina, ang sabi mo, gusto ko po ako yung magbantay sa anak ko. I want her, babae, lalaki anak mo? Babae po. I want her first words na galing sa'yo, tama? Yes po. Ano kung may kasambahay ka pa, pwede naman sa'yo pa rin manggaling. Bakit ba pag may kasambahay ka na ba, hindi mo napapansin yung anak mo? Hindi po. Hindi naman po. Mapapansin ka rin naman po. Pala. So, hindi issue yun. Nagigets ko naman, dinadramahan mo yung part na yun. No? May drama yun di ba? Ayokong kumuha ng kasambahay kasi gusto ko yung unang salita ng anak o galing sa akin. Bakit iisang bahay lang kayo Opo. Paano? Ang OA ko doon. So your question is an economic and logistical question. Kung kaya ng, Yes di ba, kung kaya ng katawan mo na mag-work at mag-alaga ng anak mo at the same time, then do so. Kung hindi kaya ng katawan mo at kaya mag-hire ng babysitter, then do so. 'Di ba? Kung ma-afford mo naman na i-let go yung trabaho mo at mag-focus sa anak mo, then do so. Now, I'll give you a life hack. Ready?
Yes po. Okay. It shouldn't be me that you're asking whether to resign from work and become a full-time mom or not. It has to be your husband. Your husband will need to have the biggest influence. Hindi dapat Okay hindi po. dapat hindi mo dapat tinatanong sa akin to. I can only lay down at yung options here, but to decide it shouldn't be me. It has to be your husband kasi kayong dalawa magtutulungan diyan eh. Hindi na maganda kung halimbawa nag-decide kang magtrabaho at mag-alaga ng anak. Tapos nag-away kayo mag-asawa. Tapos sasabihin mo, hindi ka tama, mali ka. Wait lang, tatawagan ko si Papa Jackson kasi sabi niya, hindi mo, pangit ko doon. It has to be your husband. Your husband must yield the biggest influence when it comes to deciding what to do, diba, as parent or the two of you as parents sa anak ninyo. Opo. Kung meron man ako ipapayo sa'yo, yun ay yung part na pagpunta kayo ng trabaho, magtrabaho kayo. Huwag kayo nakikipagtropahan doon dahil hindi naman yan ang pinunta nyo doon. Pag-aaway kayo sa trabaho, gawain na mga ano yan, yung mga mangbang. You go to work because, di ba? Because there's a job description that needs to be accomplished. Hindi para hindi para magparinigan. Have some life outside work. Hindi naman ibig sabihin na magkaroon ka ng maraming kaaway at dapat okay ka lang kahit may kaaway. That's not my point. But you shouldn't allow anybody's opinion at work, di ba? To affect your day. It has to be your own performance that must dictate yung status mo sa trabaho. Nagkakaintindihan tayo? Yes po. Ano number na mister mo? Patawagan ko ako magtatanong. Di ako na, kasi hindi nyo na pa. Ito ba na, ano ba to na napag-usapan nyo mag-asawa to? Opo, napag-usapan naman po actually. Okay naman po yung napag-usapan namin. Hindi naman po kami nagtalo. Hindi rin naman po kami yung hindi nagkaintindihan. Ayun po. Nung sabi niya sa akin, okay naman. Kung saan yung gusto mo, saan yung kaya mo, kung saan ka masaya. Sige. Okay. Susupport naman kita eh. Tsaka hindi naman daw siya mawawala. Nauwi naman daw siya eh. Wait lang, ano sabi niya kung anong gusto mo? Opo, kung saan ako masaya, kung anong gusto ko, kung anong makakaya ko. Sige, isusupport niya ako. So wala rin siya naitulong? Kasi wala rin siyang dinesisyonan. Actually, ang sabi niya naman po kasi sa akin, kung hindi mo naman talaga kaya, kaya kung gusto mong mag-focus muna tapos makapag-ipon para kahit paano, meron tayong mga extra, hindi lang yung sa kanyang pumapasok na pera. Pwede naman tayo mag-hire ng yun nga po, babysitter. Kaso ang sabi ko sa kanya, sa panahon ngayon kasi, kumbaga, di ba ang daming kumakalat sa social media na yung babysitter, ganito, ganyan, yung baby, yung anak mo. Ba, parang natatakot po kasi ako na gano'n yung mangyari sa baby ko since, yun nga po, unang baby ko siya. So, ayun. Well, yan hindi natin pwedeng isolve yan kasi yan ay mga bagay na katang-isip natin. It doesn't mean that it happened to others, di ba? It will happen to you. But then again, mabuti na rin yung maging maingat. Nagigets naman kita. Siyempre, hindi mo pare-posta yung safety ng anak mo. So, nasa sayo yan. Pero kayo mag-asawa ang dapat mag-usap nito. Hindi dapat tayo. Okay po. Unless gusto mo ako makipag-usap sa mister mo. Ano number?
Ano? Sabi mo! Hindi baka magulat siya. Hindi po siya kasi basta nagbibigay ng number po eh. Sa bagay, no? Magulat ka, no? Hello? Ito ba yung asawa ni Jai? Pare, gusto ko lang tanongin sa'yo kung okay ba sa'yo na magtrabaho na yung... Parang weird yun eh, na pag-agsakan. Oh, Ay, nako. I'm sorry, I cannot decide on you. For you this time. Normally, I decide Okay for lang my po. callers. Normally, I decide for my... But this time, I shouldn't be in the picture sa part na to. yes po. Oo, okay lang po. Nag-gets ko naman po. Tsaka narinig ko na po yung advice nyo. Nakakailangan kaming dalawa talaga yung mag-usap. So, ayun. Mm. Diba? Okay na? Opo, papadya ko. Okay na po. Okay. Hep, hep! Hooray. Yan. Okay. Maraming salamat sa pagtawag, Jai. Thank you po. Thank you din po sa inyo kasi na ano nyo na po yung message ko po para matawagan na po. Nanumbat pa talaga. Pasensya ka na. Tagal na. Okay. Thank you ha. Okay lang po. Thank you po. Bye-bye. Thank you po. Bye-bye po, papadya.